I am Maharlika. Magandang araw mga kamaharlakan, naway nasa mabuti kayong kalagayan at maayos na pangangatawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III. Magandang umaga po sa inyo lahat. July 14, 2024. Marami po ang tumawag at nakikiusap kung paano makatulong. So, yung mga emergency funds natin, no, na talagang kailanganin na, no, this is Queen Helen. Pumupukaw po sa inyong mga puso't damdamin dahil alam ko na kahit anong gawin nila, wala na rin silang makunan na pera. Kasi, inilaan nila sa kanilang programa. Ngayon, ito na yung tinatawag ko na bayanihan sa panahon ng sakuna. Maari ba kayong mga OFW, alam nyo naman yung mode of payment kung saan ipadala nyo na. Dahil unang-una, marami tayong mga ginagastusan dahil nga dyan sa mga salungat na pangyayari ng inutusan ng mga taong sirain tayo. Pero ngayon, iwasan na muna natin yung bangayan, diretso tayo sa pagsuporta sa mga taong nasalanta ng baha sa Ligwasan Mars, sa buong Mindanao, sa buong Maguindanao, North Cotabato, South Cotabato, at lalo na, iyan yung mga lugar talaga na binigyan ng babala. Ngayon, paano nyo yan solusyonan? Malacanang, BARM, ngayon nyo masabi, pumunta kayo doon sa World Bank, paano kayo makakuha? Hindi rin kasi kayo naniniwala. Instead na ako muna tulungan ninyo para matapos na, mapalabas ko na, hindi rin kayo naniwala. Yung mga inutusan ninyong mga masasamang mga dila, lilitigahin din yan. Kaya kayong mga tao na nakikinig din sa kanya, kasabwat din kayo. Kasi sinabi ko nga sa inyo, the more kayo makinig sa negatibo, pati isipan ninyo nagiging negatibo. Instead na ilaan ninyo sa pagdarasal para sa kapwa, huwag na kayong makinig kasi kaya nga nila pinapublish niyan para kayo madamay sa kanilang mga ginagalawan. Ngayon, pasalamat tayo, nayaan na, hindi ako nagkulang sa aking projection na mangyayari. Ngayon, bakit kaya pinapaganyan ang pagtaas ng tubig? Dahil hitik na ang oil and gas sa ilalim ng ating katubigan, sa Ligwasan Mars, sa Borneo, up to Middle East, dahil hindi na natin sila binibigyan ng otoridad. Ngayon lahat ng authority binawi na natin. Siyempre, pag-uusapan ng buong mundo ang bagong agreemento. Iyan dapat ang tutuunan ng pansin. Kaya nga yung mga taong maliliit na utak na ginamit nila, na mention ko kanina sa ibang mga broadcast ko, na alam din namin kung sinong mga nasa likod. Kaya nga nakiusap din ako sa mga kapatid ko na tama na. Kasi marami din kayong mga intellectual capacities, marami din kayong mga divine dictations. Ang sa akin, binabalanse ko yung physical at material. Kung ako'y nagpabaya sa misyon na ito, lahat tayo patay. Unang-una, naharangan ko ang bakuna. Ang pag-agree ng Malacanang sa ngalan ng BBM, nakipag-ugnayan doon sa mga pharmaceuticals na kailangan
bakunahan tayo muli. No? Hinaharangan natin iyan dahil alam naman natin hindi nakakabuti. Ilang taon tayong naghirap. Huwag na nilang dagdagan. So ngayon, pinapakita lamang ng kalangitan na hindi tayo mamamatay dapat sa paraan ng mga taong masama. Mamamatay tayo sa tamang takda kung kailan tayo kukunin ng makapangyarihan, hindi sa kagustuhan nila. Kaya ngayon, lahat ng goods, lahat ng relief goods, ipunin ninyo, papo ng Muntinlupa, na sa hanay ng ating mga kasama. Ipunin ninyo ang relief goods na ipadala dyan at ang mga donasyon, ipunin din natin. Kaya nga yan ang sabi ko, marami, lahat ng leaders na kumaliwa. Kung gusto niyong magbago at kilalanin ang totoong sovereign niya, diyan kayo dumaan sa tamang proseso. Yung mga tumaliwas at nagsama doon na pinrumisahan ng mataas na tao na sila makapagpalabas ng pera, magbago na kayo. Dahil kahit anong gawin ninyo, narendahan na iyan ng makapangyarihan, ng lolo, ng pinakamataas na hukom ng buong mundo. Kaya nga, sabi ko, kanya-kanya tayong misyon. May misyon kayo. Huwag na ninyong dagdagan ang konsumisyon na binigay ninyo sa akin. Dahil kahit anong sabi niyo na signatory kayo ng mother account, ngayon anong mapala ninyo dahil binawi ko lahat ng backup nyo. Ngayon lahat ng bangko collapse. Hindi lang yan sila nagsasabi. Pero alam namin dahil may notice na yan last December pa, nung ako'y umuwi dyan, nung diniklara ko at nilagay ko sa testamento, pinirmahan ko at sinilihan ko ang economic reset, ang global reset. Iyan ang hindi ninyo namalayan. Siyempre, pag reset, babawiin ko muna lahat ang pera nyo. Ngayon kayong mayayaman, huwag na kayong madamot. Dahil kahit anong tago nyo yan, kapag collapse na ang bangko, kahit kunin nyo lahat iyan, demonetize pa rin yan dahil mag-imprenta ng bagong currency. Hindi kayo ang inutusan ng buong mundo. Kaya, pasimple lang, tulungan ninyo ang inyong mga sarili-sarili. Kayong mga malapit diyan sa Pulangi, kung alam ninyo na yung mga bahay ninyo maaanod na, huwag nyo nang anuhin. Salbahin nyo yung sarili-sarili ninyo. Diyan, Dato Amad, yung ating mga peacekeepers diyan, ipunin ang mga puwersa, tapos yan, tulungan yung mga nasalanta. Huwag kayong matakot. Lahat kayo na merong kaparaanan, diyan, Sultan Pokan, lahat ng mga liderato natin, lahat ng NLFSP diyan sa Jansan, sa Sarangani, lahat diyan ng mga ano natin, ipunin. Ipunin ninyo yung mga kailanganin na mga relief goods, ihatid ninyo sa mga nasalanta. Kailangan ko kayo ngayon dahil kayo ang binigyan ko ng pagkakataon noon pa. Kung kayo nahawi sa kabila at dahil sa promisa ni Bongbong, ni BBM, ni Gloria, ni Digong, wala na ako doon. Pero kung ako sa inyo, serve. Dito ang serbisyo publiko na hinihingi ko sa inyo. Panahon na para baguhin ang inyong mga pag-unawa. Kailangan ko kayo, pero mas kailangan ko, tulungan nyo ako dahil ang financial na kailanganin ko ngayon, mas matindi. Money begets money. Yung mga claimants dyan, huwag nyo nang idiretso dahil narendahan na iyan. Kawawa din kayo. Kawawa pati pamilya nyo. Dahil habang buhay niyong pagsisihan kapag namarkahan kayo. Markado ang importante, pag kayo ay nasalba ko pa, pasalamat kayo. Pero pag ayaw ninyo, wala na ako doon. Kasi mula 2010, lahat ng events ko na ginamit ninyo, nakalista din po yan.
Ngayon sabi niyo, makakalusot kayo. Paano niyo malusutan ang satellite? Mismo communications ninyo, namomonitor iyan. Mismo lahat ng text ninyo, namomonitor iyan. Pati kung saan kayo nagtatago, monitor din yan. Ngayon, yung mga matabil na dila, sabi ninyo, hindi ba kayo natatakot? Paano ko yung huling hininga ninyo? Mukha ko ang nakita ninyo. Sabihin ko sa inyo ha, merong pagkakataon na minsan meron akong mga tinatawag na alter ego sa divino gobyerno. Pag ikaw ay sundalo ng kaliwanagan, makikita mo katotohanan. Pero pag ikaw ay nasa kadiliman, ang makikita mo, espiritu na mga sungayan. Bagbago na kayo. Dahil kami may sundalo na hindi basta-basta. Yan, ngayon, ang mga sundalo na kailangan natin sagipin sa panahon na ito. Maraming salamat. God bless everyone. Be strong and stay safe.